be recording this discussion natin. Makinig muna sa gagawin ko, no? And kayo ang susunod sa akin. So dito na, I created my account. Make sure po na nakalagin kayo. Nakalink po yung ating mismong personal Gmail natin. So as you can see here, meron akong Gmail. Now next na gagawin natin is click natin yung learn sa gilid. And meron tayo dito ng mga guided lesson. Ang ating activity for today is dapat ang guided lesson na to maging 100% or may makita akong trophy dito. Equivalent to 100 points sa ating activity for today. Next, wait lang. Recorded lang to, wait lang. Next, yung ating task for today is gagawin natin yung mga 6 levels ng laro na to, which is, again, game no fun plus mismong may playing siyang features. So while you are learning, para naglalaro lang kayo. First, itong gagawin natin. Dito, i-click natin yung first level, add joystick and controls. Then may lalabas po dito na let's add mobile controls to our game. So first level yan. So ngayong araw, ang activity natin para tayo naglalaro. No? So meron tayong level 1 hanggang 6 ngayong araw. Depende sa level kung ilan yung grade mo ngayong araw. 0. Next. Next. No? So here na, i-click ko lang yung ating yes. Then, again, makinig po tayo No questions after this one. Merong mga na-highlight na mga buttons or mga parts ng ating interface. Ang gagawin lang natin is magbasa, tumintindi. So, sinabi ko sa inyo, no, in order for you to develop a simple system or laro, dapat marunong ka sa logic. Yung mga iba dyan, no, yung mga previous section ko kahapon, nahirapan sila dahil una, they don't even know how to understand simple instruction. Ang sabi, i-type mo yung ganong word, ini-small letter nila, kinakapital, kaya hindi tumutuloy sa next level. So again, kung ilang percent ang magawa mo ngayong araw, yun ang score mo sa activity for today. Okay? Then, ang gagawin natin, no, make sure na pakipicturan yung mismong trophy at nakikita ko yung mismong name sa taas, yung mismong user ID mo sa taas. Okay, ito, first natin, ang sabi niya dito, ito, this game is a top-down space shooter. So, yung first nating level is gagawa tayo ng isang top-down space shooter. First is click on the preview button to play. So, let's go. Yan. Then, i-click natin yung preview. May lalabas na window dapat dito. Then, after po noon, if may mga iba sa inyo na parang po nagkukulay pink, no? May problem po tayo doon sa ating mismong specs ng PC natin. So, sa akin kasi is gaming PC to. Wait lang. No? So, dito, as you can see here, IJ. Wala magtatanong mamaya, no? So, dito na, ang goal natin dito sa game na to, dapat, control natin yung, alin? Yes, yung saranggola or kung ano man yung pagkakakita mo sa kanya. So, first is, make sure, no, na magbasa tayo ng instructions. First, let's open the layers. Sabi niya, click mo to. Then, kung tahimik kayo ngayon, maintindihan nyo ako at wala kayong tanong. Yung mga makulit sa likod natin, no, please lang. Then, after nun, add daw tayo ng layer. So, ito na, no, instruction. Sabi niya, change the name to interface, capital I.
yung tuldok sa dulo is part siya ng sentence. Huwag yung ilagay. So, type ko, no, is, buburahin ko siya, interface. Then, after nun, select this layer now, so we can place our joystick inside of it. So, click natin yon. So, tama yung ginagawa natin. Next, hanapin natin yung instruction. Ayun. Add new object. Then, ang sabi niya, i-click natin yung prefabs. May instruction naman na. Sundan nyo lang yung naka-highlight. Then, oy. AJ, pakibawal na maingay dyan, AJ. Then, after nito na, so for now po kasi, this is a tutorial. So, parang may mga default muna na pinapakita. But kapag kayo na gumawa, kayo ang magko-customize ng laro. Kung anong joystick ang gagamitin, kung anong character lalagay. Yung game na gagawin nyo is yung mukha ninyo ang nakalagay sa character. Yung mukha nyo dapat ang makikita ko sa character and stickman siya, yung character na yon. Wait lang. Matapusin ko na to. Next, click ko lang to na. Then, ang sabi niya, add to the scene. So, may 54% na ako sa task na to, sa level na to. Sorry, no. Medyo mano lang po yung ano ko na yung damdam ko. Then, i-close ko lang daw siya. After po nun, ito yung joystick natin. Nakikita nyo po sa bandang lower right corner. Then, sabi niya, i-drag ko daw. Ano ba yung drag? Hindi ito yung drags na alam natin. No? Yung drag is, i-click natin, then ilagay natin siya dito. Oh, wait lang. After po no, ang sabi ng instructions natin, ito no, place the flat light joystick below the ship. So, sa ilalim, andun na siya. No? Then, after nun, is, ano yung next instructions natin? So, I'm done. After po nun, sabi niya, let's link our flat light joystick on our orange player ship. So, ito, click on the 3-dot menu dito sa gilid. Then, anong sabi niya? I-click natin edit behaviors. No? So, dito, makinig lang. Add behavior tayo. Ito yung parang magiging logic ng mismong character. Di ba sa Super Mario, one example, kapag naapakan niya yung kalaban or nadikitan niya pala, is mamamatay siya. Kapag nilundagan niya yung kalaban na parang mushroom, mamamatay yung kalaban. Yon ang example ng behavior. Yon ang example ng logic natin. Ay, may epito ka na. Tapos, scroll lang daw natin, hanapin natin yung behavior. Ito daw yung need na behavior natin. So, ang sabi nito, Gerald, ang use ng top-down multi-touch controller mapper is to control a top-down character. Ibig sabihin nun, yung top-down na character natin is, yun yung mismong, ano natin, yung parang spaceship. No? So, click lang natin, select that natin, then, update natin yung ating stick mode into 360. Ano ibig sabihin nun? Yung controller natin daw, nag-move natin siya ng pabilog kasi 360 degrees. Di ba? Yung 360 yung parang paligid natin. Okay? After po nun, apply. Then, preview na natin. Tignan nyo ha, ano yung gagawin natin. I-preview natin. Nakinig lang po, then naka-record to. Isa-send ko agad sa group chat ngayon para ma-follow ulit.
Then i-try nating laruin. Ilayo ko ng konti. Ay, mali. Sorry. I-click ko ulit yung laro, tapos zoom out ko lang siya. Yan. Yan. O, nakita nyo? So, yon ang aking level 1. So, paano mag-save ng mga gawa natin? No? So, dito, after ko matapos ang isang lesson, i-click ko yung save button sa taas. Then, kapag nagtanong ka mamaya, no, I will not accommodate your question. Click natin yung parang SIM card or parang save button sa Word. Then, click natin po yung ating GDevelop Cloud. May pangalan na agad yan. Then, lagyan nyo lang ng dash, last name, first name ninyo. Then, save. After nun, i-click nyo yung next level natin. Wait nyo lang siyang mag-import. Ito yung level 2. Tapos na ako sa level 1. 17 na yung grade ko. Nagets nyo? So, after po nun, kapag natapos lahat ng steps na to, no, 100% ang grade mo ngayong araw. Wait lang. And, huwag kalimutan, huwag kalimutan po ulit, kapag natapos mo na yung next level natin, ito yung level, display a health bar, i-click mo ulit yung save button dito, iba naman yung pangalan niya. Health bar yung nakalagay. Tapos, lagyan mo ng mismong pangalan mo. Last name, first. Yes, kada level natin is save nyo palagi kapag natapos nyo na siya. So again, that is our instructions for creating the game.